Patay ang dalawang holdupper na nakipagbarilan sa mga otoridad matapos umanong umatake sa isang sangay ng Philippine National Bank sa Santa Cruz sa Laguna. Dalawa pa sa kanilang mga kasamahan ang naaresto. Nakatutok live si Emil Sumangil. Emil! Mel, mag-aalas 10 ng umaga kanina, kabubukas-bukas pa lamang ng sangay ng Philippine National Bank dito sa Santa Cruz, Laguna. Nang hold-upin ito ng hindi bababa sa 5 suspect. Sa pagresponde ng pulis, 2 hold-upper ang napatay. Ito ang kuha ng CCTV camera sa labas ng sangay ng Philippine National Bank Santa Cruz, Laguna Branch. Ilang segundo pagkatapos isagawa ang krimen. Pasado alas 10 ng umaga, isang pulis ang makikitang pumosisyon sa kalsada at hinarang ang isang tricycle kung saan sinasabing sumakay ang 4 na suspect. Maya-maya pa, bumaba ang mga suspect mula sa tricycle. Hinabol sila ng mga pulis at dito na nagkaputukan. Kitang-kita kung paano makipagpalitan ng putok ang mga hold-upper sa mga pulis. Nagulantang ang paligid at nabulabog ang mga tao. Eksena ito pagkatapos tangayin ng mga suspect ang pera mula sa mga teller ng PNB. Ilang minuto lamang daw ang binilang natangay na ng mga hold-upper ang pera mula sa mga bank teller. At paglabas ng mga suspect sa bangko, pinara nila ang tricycle na ito. Yung mga hold-upper, palagay mo talagang lalaban? Ay, opo sir, sila ang unang bumulot eh. Ang hindi raw alam ng 4 na suspect na sumakay ng tricycle, may nakapagsumbong na sa mga pulis Santa Cruz. Kaya't bago pa man makalayo ang mga papatakas na suspect, nasabat na sila sa harapan ng Laguna Provincial Capitol. Dito na raw nagkaputukan. Sir, maraming tao na nagbabaan na ng jeep, mga tao nagkakagulo na, nagtatakbuhan na. Talagang kagulo na, sir. 2 sa mga suspect ang napatay, isa sa mga nakabaril sa mga hold-upper, ang jail guard na si Guillermo Flores na noong naka-duty sa kalapit na Justice Hall. Pinuputokan niya ako, kada putok niya, nagre-retaliate naman ako, naganti ako sa kanya ng putok. Buti hindi ko kayo tinamaan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi sumama. Kasi nung pumuputok siya, dito sa kaposisyon, putok siya. Ay ako naman, habang pumuputok, nagraradyo ako, natawag ako ng backup, pinuputokan ko rin siya. Yung pagtakbo niya, tinamaan ko siya sa likod, bagsak siya, ilang beses siyang bumagsak doon. Sa larawang ito makikita sa tabi ng bangkay ng suspect ang isang bag na puno ng pera. Nakataka sa encounter site ang 2 pang suspect pero nasabat sila sa choke point na ginawa ng Nagcarlan Police. Kinilala ang 2 na sina Pablo Javier at Gerald Mendoza. Yung mukha pa lang talaga, sir, alam mo na meron talaga silang kakaiba. Ayun po, sir. Tapos biglang humarurot po sila ng sasakyan. Hinabol na po namin. Tapos na-corner po namin po sila, sir, dito sa may palengke. Sa investigasyon ng PNP, 6 na hold-upper ang pumasok sa loob ng sakay ng PNB. Isa raw dito, babae. May nagpanggap po na parang kliyente. Nakita po namin sa CCTV footage, pinakita po sa amin ng manager. Tapos, ilang saglit, mayroon pong pumasok at tinutukan kaagad yung gwardiya. Nagawan yung baril. Tapos yung gwardiya sa loob, mayroon ding humila, pinasok po sila. Yung babae po na nakita po natin sa CCTV footages po, kasama po nilang lumabas po. Sa loob ng ginawa nilang getaway vehicle, na-recover na pulisya matataas na kalibre ng armas gaya ng M16 rifle at sangkatutak na perang mula umano sa bangko. 2 pang suspect ang subject ngayon ng manhunt operation. Tumanggi muna ang pamunuan ng PNB na magbigay ng pahayag kaugnay ng insidente. Isang pulis Santa Cruz ang nasugatan din sa enkwentro at ngayon inoobserbahan sa pagamutan. Samantala, Mel, naka-recover din ng pulisya ng shabu mula sa sasakyan ng mga suspect at ngayon lamang dumating ang CIDG dito sa Laguna para isilbi ang outstanding arrest warrant laban sa 2 suspect na matagal na palang may ibang kaso. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.